Ang pagpapatuloy ng nakaraan, lumipas ang mga oras. Sa ospital, papasok ito sa elevator habang pasan ito ng ating bida mula sa likod si Solhua. Nandito na tayo Solhua, sabi ng ating bida. Sa walang malay na babae, Solhua, nakarating na tayo. Humilik ito at, huli ko na yata, na-realize na sobra na ang nainom niya. Pagkaupo nito sa kama, ay inihiga niya ang pasan na si Solhua. Matapos ay napatingin ito sa babae, uminom ba siya dahil malapit na matapos ang oras namin, bilang emergency room intern. Pumasok sa isipan nito nang mag-inom sila sa labas. Hindi ka ba masyadong umiinom, ha? Ayos lang ako. Naupo ito sa kama sa tabi ng babae, napatingin ito sa picture frame. At napatingin ito, sa natutulog na babae, pinagmasdan niya ito. Ngayon ko lang naisip, sa panahon na hindi ko pa siya nakikita. Siguradong pinataas ni Solhua ang kanyang kakayahan sa diagnostic at nakakuha ng maraming karanasan. Bulong ng ating bida, biglang lumabas ang system. Status, Intern, General Practitioner, Vitality 6/10, Diagnostic Power 5/10, Treatment Power Surgery 2/10, Internal Medicine 2/10, Reputasyon 4. Active Skill None, Passive Skills, Word Hard LV. 3. Pataasin ang rate ng paggaling ng pasyente. Habang tumataas ang level, tumataas din stats at ang bilang ng mga karagdagan bonus maximum level ay 3. Rapport Formation, Choi Gisok, Medical Personnel Faith Stage 4, Yang Mira, Mga Tauhan Medical, Trust Stage 21, Growth Rate GEM, sa paggamit ang rate ng maglago ay tumataas ng 1.5 na beses, meron din siyang Growth Rate GEM. Paano niya nakuha yon? Bulong ng ating bida, mayroon ba siyang magandang trick? Ito ay hindi tulad ng maaari kong malaman kung isang pag-iisip tungkol dito. Dapat lumabas na ako, Solhua. Uuwi na ako, ha? Sige, sagot ng babae. Maya-maya ay umungol ito, agad napalingon ito, at pinakiramdaman ang hilik nito, ipinatong ang kamay sa kama, at inilapit ang mukha sa mukha ng babae, at pinakiramdaman ang malakas na hilik nito. Maya-maya pa ay inangat nito ang kanyang mukha, haha, may masamang ugali si Solhua sa pagtulog. Matapos ay napatakip ito sa ilong, matapos ay humarap sa kabila. Siguro medyo nalasing lang ako, lumipas ang araw. Sa ospital, Dr. Choi, Dr. Jung, sa araw ng kanilang pag-alis sa hospital. Kayong dalawa ay talagang nagpakahirap sa trabaho. Especially Dr. Jung, okay na ako ngayon. Ang lakas ng loob ng isang intern, bulong ng lalaking si Dr. Hong. Na nakasimangot, mag-ingat kayo, bye, matapos ay sabay umalis ang dalawa. Ang galing talaga nila, sabi ng ating bida, maganda kung patuloy tayo makakatagpo ng mga katulad nila. Nga pala, Gisok, saan mo babalak pumunta pagkatapos nating dito? Ako, balak ko gawin ay, napaisip ito, at lumipas ng ilang araw. Eugene University Hospital. Sa wakas, bumalik na rin ako sa Thoracic Surgery Department. Bulong ng ating bida, sa ngayon intern pa ako, sa makatuwid, mayroon akong pagpipilian kundi ang tahakin ang paikot-ikot na landas dito. Gayunpaman, huwag tayong lumuwag, oras na para magsimulang muli. Bulong ng ating bida, agad pumasok ito sa loob ng opisina ng ospital. Hello. Ako ang bagong intern para sa Thoracic Surgery Department na si Choi Gisok, sa isang room, ayaw ko, sigaw ng bata, ano, Jungwoo, minsan lang ako mag-injection, ayaw ko talaga sagot ng bata, maya-maya pa ay lumabas ang system nito, patient mode, vitality 6/10, pangunahing sintomas, igsi ng paghinga, sakit sa dibdib, pagkapagod, lokasyon ng sakit, mitral valve, diagnosis, mitral valve insufficiency, kasalukuyan kalagayan, apurahan. Pag-unlad, mas malala anamnesis, none, isa lang, Jungwoo, umiling-iling ang bata, natatawa na lang ang ating bida, parang pansamantalang umalis ang guardian niya, at dapat kong gawin ang abja, note, ang abja ay arterial blood gas analysis, ito ay isang malaking oras sa utak, sabi ng ating bida nang makaisip ng paraan, Jungwoo, gusto mo ba ng Pokemon? Pokemon po, ulit ng bata, sino naman ang
Nanunood ng Pokemon ngayon, ang lahat ay nanunood ng Ya Baywatch ngayon, sabi pa ng bata. Ha, Ya Baywatch, hindi mo alam kung sino ang doktor. Ya Baywatch is, kaya naman pinakagusto ko ang Chi Banyan the best, and also, ang gusto lang ni Gisok ay magtanong para mabigyan ng venipuncture si Jungwoo, kaya ganyan ang naramdaman mo Jungwoo. Ah, syempre mahilig sa cartoons ang mga bata, maglalaan ako ng oras para manood ng ilang episode. Bilang kapalit, dapat hayaan mo akong gawin ang iniksyon, I'll make sure na hindi ito magiging masakit, sounds good, sabi ng ating bida, kung ganun, mangako ka sa akin, ipangako mo sa akin na hindi ito masakit, sabi ng bata, muling lumabas ang system, abject success, dahil sa epekto ng isang title ang sakit ng pasyente ay nabawasan ng 50%, hindi ako nagsisinungaling, eto pinky swear. Dahil sa mga epekto ng isang bihirang gems, ang katumpakan ng paggamot ay tumataas ng 1.5 na beses. Dr. Choi, tapos na po ba kayo? Sabi ng babae na nakaupo sa harap ng computer nang makita ang ating bida. Mahirap siguro dahil bata pa ang pasyente, at hindi ba't dinala mo rin ang mga adult word chart? Ah, oo, sagot ng ating bida, at natapos ko nang gawin ang rounds ko ng mabuti. Wow, Dr. Choi the best ka talaga, isa kang tunay na lalaki. At first time kong makakita ng ganitong lalaki, si Dr. Choi, ay super cool. Haha, tinatanggap ko ang compliments mo. By the way, kumusta ang atmosphere sa thoracic surgery department lately? Nakangiting tanong ng ating bida, ang thoracic surgery department Ang atmosphere ay medyo thoracic, sabi ng babae na tila nag-iisip, nagbibiro ka ba? Tama, hindi po, ang dating department manager ay na-scout sa ibang hospital, kaya bakante pa rin ang posisyon, kaya parang nadadala lahat, kasi ang manager position is unoccupied, maaaring hindi ito mahalaga sa iyo, ngunit, kung nagpaplano kang magpakadalubhasa sa thoracic surgery department, gugustuhin mo pumila ng maayos. Ngunit kung nagpaplano kang magpakadalubhasa sa thoracic surgery, sa panahon ng departamento ay gugustuhin mong pumila ng maayos, ang salitang iyon ang pumasok sa isipan ng ating bida habang naglalakad ito sa hallway. Pumila ng maayos, bulong ng ating bida, parang na-curious tuloy ako ng walang dahilan. Sabi pa ng ating bida, tungkol saan naman iyon, biglang sagot ng babae. Ha, kailan ka nakarating dito? Ngayon lang. Anyway, ayaw mo bang makita ang intern partner mo? Sabi ng babae, pag ganyan ka, madidismaya yung ibang mga interns. Nakangiting sabi ng babae, biglang pumasok sa isipan ng ating bida ang pagkakakilala niya sa babae. Oh, Hejung, ang alam ko lang sa kanya ay siya ang girlfriend ni Jo Taeho. Bulong ng ating bida, dahil kakabalik ko lang galing sa dispatch ko sa Daejeon. Wala na akong narinig pa. Dapat ko na lang ba siyang hindi pansinin, bulong ng ating bida. By the way, parang nanigas ka sa panahon hindi kita nakikita. Kumusta ang training mo sa Daejeon? Muling sabi ng babae. Balita ko magkasama kayo ni Solhua. Hehe, let me in the details kung anong nangyari sa inyong dalawa. Ha. Panunukso ng babae, masyado siyang maraming sinasabi para hindi ko pansinin, bulong ng ating bida. Ang punk na ito, muling pang-aasar muli ng babae habang tumitingin, nagtuloy sa paglakad ang ating bida para iwasan ang panunukso nito. Hey, tawag ng babae, hindi mo ako pinapansin, sabihin mo sa akin kung meron kang anumang reklamo. Dahil ba ito kay Jo Taeho? Inis na sabi ng babae, tumingin ng bahagya ang ating bida. At pinagpawisan ito, syempre naman, napalunok ito. Biglang bumunghalit ng tawa ang babae, na napatakip ito ng kamay sa bibig. Syempre naman, ulit nito, kakekay pang-aasar muli ng babae. May limitasyon ng pagiging mabagal ng iyong impormasyon, mahigit 2 buwan na ang nakalipas mula noon tayo ay naghiwalay. Ito ay mahirap pero sinusubukang pagpapatawa sa kanya, at nakalaya na rin ako sa wakas. Sabi ng babae, yung lalaking yun, hindi ba mayroon siyang sama ng loob? Well, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, sa palagay ko ay dapat kang maging mas maingat. Siya ay nangangalit na alagaan ka balang araw. Sabi ng babae, gusto kong makita siyang sumubok.
Oh, siguradong iba ka sa dati, nakangiting sabi ng babae. Itigil mo na yan, sabi ng ating bida sa babae. Agad naman sila nagulat pareho nang makita nito ang nakaupo sa computer. Kayo ba ang bagong intern? Ako si Song Meyanjin. Ikinagagalak ko kayong makilala. Kung nandito ka para mag-prepare para sa meeting, no need to mind me. Thoracic Surgery Fellow Associate Professor, Song Meyanjin, nice to meet you po. Sabay yuko ng dalawa. Pag-angat ng ulo ng ating bida nakita nitong lumabas ang system na kulay apoy. Status, Job Specialization, Fellow Thoracic Surgery, Vitality 3/10, Diagnostic Power, 8.5, 10, Internal Medicine, 6/10, Reputation, 8, Rapport Formation Kanghana, Medical, Personnel, Faith, Stage 4, Choi Taejong, Medical, Personnel Faith, Stage 4, Han Yung Hui, Medical, Personnel Faith, Stage 4, Park So Hien, Medical, Personnel Faith, Stage 4, Yoon Baekhyun, Patient Faith, Stage, Passive Skills, The Trinity LV, 3. Max, nagpapanatili ng balanse sa katumpakan ng paggamot, bilis ng paggamot, at pag-unlad ng operasyon. Habang tumataas ang antas, ganoon din ang epekto ng synergy sa tatlong nabanggit na mga salik, Conductor of the Heart, LV, 3, Max, regardless of the patient age, the success rate of cardiac surgeries increase greatly, as level increases, so does the operation success rate, the probability of applying the skills light of revival effect, of the patient is high, passive skills. The Forerunner LV, 3, tataas ang rate ng isang bagong paraan ng pagpapatakbo na naangkop at paggamit, habang tumataas ang level ay tumataas din ang stats, title, Self-Sacrificial Doctor. Isang doktor ng pasyente, sa pamamagitan ng pasyente, at para sa pasyente, isang pagpapala na ang gayong doktor ay umiiral sa Republika ng Korea, sa wakas ay mauunawaan ng isa ang ibig sabihin ng pagkakaroon, ng isang mapagsakripisyong doktor. Isang prominence effect ang trigger para makuha ang respeto ng maraming tao, kakatapos ng paggamot sa isang pasyente, ang antas ng tiwala ay otomatikong aabot sa ika-4 na yugto. Kapag ginagamot ang isang pasyente na may antas ng tiwala sa ika-4 na yugto, isang karagdagan bonus ang ilalapat. Paano ito mag-isip ng may isang taong may ganoong kalaking talento? Bulong ng ating bida na napatitig sa doktor, nasa level na ako kung saan maabot ko pa ang mga daliri niya. Bulong nito, gayunpaman, nakakapit ito ng madiin sa chart, gusto kong maging katulad niya. Hindi, gusto ko siyang lagpasan, napatulalang bulong ng ating bida. Ha? Nagtatakang sabi ng lalaki nang mapansin nito na nakatingin sa kanya ang ating bida. May something ba sa mukha ko? Sabi ng lalaki, hindi, wala. Then maghahanda na ako para sa meeting, I'll take this side, para may handa ang tapat ng table. Napatingin ang doktor at napaisip, maya-maya pa ay naayos na ang harapan ng pagmimitingan. Bigla may pumasok na isa pang doktor, kumusta kayo? Nag-aalangan man ay nangumusta pa rin ang ating bida. Hello, bahagyang tinignan nito ang ating bida. Matapos ay dinedma ito, at tinignan ito ng ating bida. Dapat ay simulan na nating ang briefing. Ang pasyente ay si Kang Donggo age 48, nakipag-ugnayan ang Transplantation Management Center, bilang pagliligtas sa kanilang natagpuan lung donor, para sa pasyenteng ito ng COPD, note, COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, isang grupo ng sakit sa baga na humahadlang sa daloy ng hangin at nagpapahirap sa paghinga, hindi na mababawi ang pinsala sa mga baga mula sa COPD, na patuloy na ginagawa at hindi gaanong epektibo ang mga baga. This is great, bilisan natin mag-set ng date para sa operation, hindi maganda ang kondisyon ng pasyente, tutol ako sa panukalang ito, at ano ang dahilan mo? Para maging patas, hindi ako tutol sa mismong operasyon, isang thoracic surgery esophageal and pulmonary condition major assistant professor, Cho Ji-wan, ang sinasabi ko, ay ang preparable na iyon wala sa hospital natin, kaya nga iniisip ko, na ilipat namin ang pasyente sa ibang ospital. Ang Korean National Hospital ay ang pinakamahusay na lung transplant, kaya mas mainam na ilipat ang pasyente doon. Pero gusto ng pasyente na maoperahan sa aming ospital, at saka, empleyado rin dito ang guardian niya.
Kung ililipat ang pasyente sa ibang ospital, ano ang gagawin mo sa mga bayarin sa hospital? Sumimangot na sumandal ang assistant professor. Hindi nito nagustuhan ang sinabi ng professor. Sa palagay ko ay hindi iyon isang bagay na dapat nating isaalang-alang. Humuyam ang kamay nito, na nasa ibabaw ng table. Malaki ang posibilidad na mamatay ang pasyenteng ito sa panahon ng operasyon. Sa kasong iyon, ang aming ospital ay tutulong sa pananagutan. Sa dami na rin ng kaso na namamatay ay tumaas din. Kahit na ikaw ang Professor Song, kailangan mong makinig sa amin ng opinyon sa oras na ito, siguradong meron, bulong ng isang doktor. Walang sino man ang maaaring tumulad kay Professor Song, gayunpaman, ang lahat ng prestihiyo ay binuo mula sa cardiac surgery, ang isang lung transplant surgery ay walang alinlangan nasa sa ilalim kay Professor Cho, isang esophageal at pulmonary specialist. Lahat ng lung transplant surgeries ay ginawa niya. Kaya, kung itatanggi niya ito walang ibang pagpipilian, bulong nito, gagawin ko ang operation, nabigla ang isang doktor, nasubsob ito sa iniinom sa baso, nagkatinginan naman ang ibang doktor, hindi mo ba narinig ang sinabi ko, sabi ng assistant professor, habang nakakuyom ang kamao nito sa lamesa, narinig kita ng malinaw, nakangiting sabi ng professor habang magkasalikop ang mga daliri. Hindi naman sa hindi namin alam ang kakayahan mo Professor Song, gayunpaman, hindi ka pa nakapagsagawa ng lung transplant dati, nakalimutan mo na ba sa lahat ng transplant na operasyon, ang lung transplant ang pinakamahirap. Napahawak ito sa chin, at tumawa, syempre alam ko naman yun. Hindi ko kailangan ang mag-transfer ng pasyente para sa isang babong dahilan. Itatakda ko ang petsa ng pagpapatakbo sa ilang oras sa linggong ito, kung minsan, kapag may nangyari sa pasyente, kailangan mong tanggapin ang buong responsibilidad, at magkatalikuran itong nagkainisan. Maaari ka lamang magsagawa ng operation sa mga pasyente ng garantisadong mabubuhay ito, hindi tulad ng isang tao. Hindi ko itutulak ang aking pasyente sa isang cliff dahil lang sa hindi ako kumpiyansa na huwag mag-alala. Tapusin na natin ang meeting na ito. Tapusin na natin ang meeting na ito. Agad inabandona ang meeting room. Ito pala ang ibig niya sabihin na pumila ng maayos. Bulong ng ating bida, hey, ikaw, mag-usap tayo saglit. Sabi ng doktor sa ating bida, nag-aalala ako tungkol sa pagpunta mo sa thoracic surgery department, ngunit sa palagay ko ito ay naging isang katotohanan. Hindi umimik ang ating bida, huwag gumawa ng gulo tulad ng muling pagkakataon at tahimik lang na dumaan dito, kuha mo. Oo. Naintindihan ko, sagot ng ating bida, paalis na sana ito nang habulin niya ito ng salita. Pero, may sasabihin ako sa'yo senior, ano ito? Magiging dalubhasa ako sa thoracic surgery, at iniisip ko maging fixed term simula ngayong buwan. Note, ay isang salita na binubuo at ginagamit lamang sa Korea na pinagsasama ang salitang fix at intern. Ibig sabihin ay fixed intern o isang intern na tinalaga na lamang sa isang fixed department. Talaga, oo. Sigurado kang hindi ka baliw, oo. Noong nakaraang taon ang bilang ng mga intern na hiniling na maging thoracic surgery department ay 0. Dahil wala ng ibang tao na nagre-request, ang lalaking ito na papasok bilang pinakabata ay talagang nakaset sa bato. Bakit kailangan humiling, bulong nito, na nakatitig sa ating bida. Napahawak ito sa ulo, hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Yup. Paniguradong masama ako sa kanya, bulong ng ating bida. Nagtataka din ako tungkol sa associate professor at assistant professor. Madalas ba silang mag-away? Ang relasyon ay palaging mabato, ngunit ito ang unang pagkakataon na sila ay tahasan na nag-away, mula nang umalis ang manager ng departamento. Senior, kaninong panig ka? Tanong ng ating bida. Well, sabi ng isip ko si Professor Song, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, kaya hindi na kailangang itago ito. I personally like Professor Song, pero pagdating sa kung sino ang kakampihan ko, magiging si Professor Cho, pero, bakit ganun, hindi ba iisipin na lahat na tama si Professor Song, may issue sa mga bayarin sa ospital, at hindi tulad ng amin ospital na hindi makakagawa ng lung transplant, at kahit alam ko yan, pero, kung yun pa rin, kung gusto mong magtagumpay dito, dapat kang sumunod kay Professor Cho, at mas gusto niyang ma-appoint sa vacant department manager position,
Total, nakababatang kapatid siyang direktor ng ospital. Anyway, wag kang tanga sa mga kaisipan at gawin mo lang ang sinabi sa iyo. Sabay labas ng pinto, naiwan, na napapaisip ang ating bida. Lumipas ang mga oras, sa maghapon nakaramdam na rin siya ng pagod. Habang hawak ang chart, naisip nito ang maghapon na kanyang ginawa. Doktor, sa tingin ko kailangan mong tignan ng pasyente na si Lee XXX. Mabuti na lang bumalik ako kaya nakita ko siya. Intern, kailan mo kaya mabibihisan yon? Doktor, kailangan po kayo sa ICU. May abja kaming gagawin. Oh, doktor, tapos na po ba kayo? Ganito na lang, baka busy ang buhay. Oo, alam kong si Dr. Choi ay isang Saiyan-turn. Saiyan-turn, ano yun? Alam mo ang bagay na lumalabas sa Lizard Sphere X, isang lizard, note, Dragon Ball Z, parody, direkta sa akin ng mga tao ng ospital ang iyong mga venipuncture intubation dressing, at chart, nalampasan mo ang isang tao, at sa gayon, naging Super Saiyan turn ka, ha? Ganoon ba akong uri ng imahe? Well, siguradong nakatanggap ako ng maraming tawag, haha, pagod ka siguro pero anong magagawa mo? Kanina, pinakuha ka ng doktor on duty ng ECG ng patient na si Hwang Jungwoo at dalhin sa kanya. Papunta na ako, at nang makarating na sa room ng pasyente nakita niya ang bata na nakahiga at naglalaro sa hawak nitong cellphone. Tinawag niya ito, Jungwoo, gusto mo bang magpa-check up sa akin? Opo, sabay bangon ng bata. Oh, ikaw pala yung doktor na binanggit ni Jungwoo, na magaling mag-serum, ha? Hello po Miss Guardian, saglit akong pumunta sa banyo noong huling punta mo, kaya hindi tayo nagkita. Maraming sinabi si Jungwoo, tungkol sa iyo doktor. Kaya gusto kitang makilala. At talaga ba, wala akong idea na nagugustuhan pala ako ni Jungwoo. Please ingatan mo ang Jungwoo ko, of course, huwag kayong mag-alala. Itigil na ninyo ang usapan, at umalis na tayo. Sabay hila ng bata sa kamay ng ating bida, samantala sa electrocardiogram room ECG. Doktor, kailan po tayo matatapos? Malapit na tayong matapos. At maya-maya pa ay, dapat maganda ang resulta. Bulong ng ating bida, Doktor, gusto ko pong makita. Hindi mo naman maiintindihan kahit tignan mo. Nang tinignan ng bata ay naguguluhan ito. Matulis lang na bundok ang nakikita ko, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ganito ang tibok ng puso ko. Oo, dahil magaling ka sa exam, bilhan kita ng masarap. Gusto ko ito, natutuwang hinaplos ng ating bida ang ulo ng bata. Natutuwa ako na mayroong isang bagay na gusto mo. Ito ay isang Yabe watch bread at may kasama itong mga stickers ng character. At isipin ko na ang batang ito ay nagsusuffer ng valve disease. Bulong ng ating bida, habang hinahaplos ang ulo ng bata. Note, ang valve disease ay isang sakit na dulot ng mga komplikasyon sa pagkontrol sa balbula ng puso. Mas magiging maganda kung siya ay lamaking bright at malusog. Bulong ng ating bida, habang pinagmamasdan niya ang nakangiting bata. Jungwoo, pupunta na uli ako, at ngayon naman ay. Lumingon ito, at bahagyang nagulat nang makita niya sa kanyang harapan si Dr. Song. Lumabas na ba ang resulta ng electrocardiogram? Ha, Professor? Professor Song, gulat nitong sabi, kung tapos na ba ang ECG ng bata? Sagot ng doktor, eto na po, agad kinuha ito at binasa. Ang pagbabasa, ako po mismo ang gumawa, sabi ng ating bida. Umangat ang ulo ng doktor at tumingin sa ating bida. Sarili mo mismo, bahagyang nagtaka ang doktor. Bahagyang naman tumungo ang ating bida, masyado bang maaga para magpakitang gilas ako? Pagkatapos lahat, kadalasan ang departmento ng cardiology na dumadaan sa pagbabasa ng ECG, bulong ng ating bida. Hindi nila alam na ang ating bida, at sumanib nitong katawan ay espesyalista sa thoracic surgery. Kung ganun ang aking pagbabasa ang dapat nating bigyan ng pansin. Sa simula, ang fibrillation pulse ay umaabot mula 350 hanggang 550 beats kada minuto. At ang QPS ay hindi regular, na umaabot sa 10 hanggang 150 beats bawat minuto. Mula sa mga numerong ito, napagpasyahan ko na ang ECG ay nagpapakita na ang pasyente ay may atrial fibrillation. Bahagyang napaisip ang doktor at maya-maya pa, good, at sa kasong iyon ay subukan mong i-interpret ito.
sabay balik ng papel ng cardiogram. Pero, bakit po ako, hindi mo ba kaya, hamon ni Dr. Song, sa ating bida, hindi, kaya ko po ito, sagot ng ating bida. So, nagdududa siya sa kakayahan kong magbasa, ha? Bulong ng ating bida, hinawakan niya ito at binasa, ito ay